Bakit nga ba ang selos ay madalas na iugnay sa mga kababaihan, pero ito ay hindi lamang katangian ng isang babae? Ang parehong kasarian ay nakararanas ng selos, bagamat sa iba't ibang intensity at context. Ang katanungan kung ang mga lalaki ay naturally jealous in nature ay isang complex at multifaceted. Ayon sa pag-aaral, ang jealousy ay isang emosyon na nag-evolve bilang isang protective mechanism sa isang relasyon. Minumungkahi rin ng evolutionary psychology na ang mga lalaki ay karaniwang nakakaramdam ng selos dahil sa sexual infidelity, habang ang mga babae naman ay mas sensitive sa emotional infidelity. Ang pagkakaiba ng pagseselos ay maaaring link sa biological drives ng magkaibang kasarian. Gayunpaman, ang jealousy ay isa ring social emotions na maaaring maimpluwensyahan ng culture at psychological factors. Ito ay hindi isang universal trait, pero isang response sa specific social traits at endowment effect. Ito ay psychological phenomenon kung saan binibigyan ng halaga ng individual ang kanilang mga possessions dahil ito ay kanilang pag-aari. Sa contemporary society, ang jealousy ay maaaring mag-manifest sa iba't ibang anyo, tulad ng romantic triangles hanggang sa workplace rivalries. Ito ay isang dynamic emotion na nag-a-adapt sa different social context na require sa iba't ibang interpretations. Ultimately, ito ay maaring senyales ng insecurity, response sa social threats, o complex mix ng inggit, pagtataksil, at takot. Ang pag-unawa sa selos ay nangangailangan ng masusing pamamaraan tulad ng pagsasaalang-alang sa evolutionary origins, psychological dimensions, at sa social dynamics na humubog sa taong naging seloso. Paano nga ba nilamon ng selos ang isang confident soldier na umabot sa karumal-dumal na 4 murder cases? Isang lalaki ang naaresto noong April 2, 2019 ng Thamaga Police dahil sa reckless driving. Ito ay kinilalang ang 31 years old na si Simba Mampori na tagambalambi. During questioning, tahimik lamang ang lalaki. Kusa din ibinigay ng kinilalang sundalo ang gamit niyang cellphone na pagmamay-ari ng kanyang ina at ang susi ng tinutuluyang rented house sa Bontling. Nang ito ay nasa kustudya na ng mga otoridad, napansin nila ang mga pasa at sugat nito sa kanyang lieg. Ito ay agad na dinala sa Thamaga Primary Hospital para sa further examination at treatment. Ayon sa medical report ng lalaki, ang mga injury nito sa lieg ay dahil sa pagtatangka nitong biktihin ang sarili sa pamamagitan ng lubid. Pero hinihinalang ito ay naputol. Nag-iwan ito ng marka sa kanyang lieg at ang ilang pasa sa katawan nito ay sinabing senyales ng pagkakahulog. Habang nasa hospital ang lalaki, tinawagan ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Pinuntahan din ng mga ito ang tinutuluyan ng lalaki sa Bontling, kung saan nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang babae. Ang ginang ay kinilalang ang 34 years old na live-in partner ni Mampori na nagngangalang Mathogonolo Masyasyu. Meron ding nakasulat na mga salitang kailapisiswi kay Maaka sa pader ng naturang bahay na galing sa mismong dugo ng biktima. Ang mga salita ay nangangahulugang, "I am tired of lies." Agad na sinil ng mga pulis ang crime scene para masusing suriin. Dinala rin ang biktima sa mortuary para mag-undergo ng post-mortem forensic examination. Ang babae ay sinasabing nagtamo ng multiple fatal stab wounds. Ayon din sa report, ang biktima ay ilang araw nang patay bago pa man makita ang katawan nito. Ang krimen ay hinihinalang naganap noong March 31, 2019. Habang nakadetain si Mampori, sinimulan din ng mga otoridad ang background check sa kanilang suspect. Si Simba Mukhet si Mampori ay pinanganak noong taong 1988 sa Mbalambi Village sa Kalakamati. Ito ay isang village sa Northeast District ng bansang Botswana. Ang bata ay lumaki bilang isang matalino at mapagkumbaba. Lagi din itong nasa top 3 ng kanilang klase. Ayon sa kaibigan nitong si Bobo Malinga, si Simba ay isang straight A student sa kanilang primary school. Ito rin umano ay naniniwala sa pagkakaroon ng magandang edukasyon, kaya lagi sila nitong ini-encourage na maging diligent sa kanilang pag-aaral. Ayon pa sa isa nitong kaibigan mula pa nung secondary school na si Omphile Musi, ang lalaki ay loving person at mabilis itong makagaanan ng loob. Marespeto rin umano ito at maraming babae ang nagkakagusto dito dahil sa pagiging charming. Sa kabila ng charming appearance, meron itong tinatagong pangit na ugali. Sinasabing hindi di umano magaling mag-handle ng disagreement ang lalaki, lalo na pagdating sa kanyang love affairs. Senyales na ito ay hindi matalino pagdating sa kanyang emotion. Nag-aral si Simba ng kolehiyo sa Botho University na nasa Gaborone. Ito ay 518 kilometers ang layo sa kanyang kinalakhang village.
Matapos makapag-aral ang lalaki, ito ay nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa gobyerno bilang isang groundsman noong February 5, 2011. Nagsimula rin magtanong-tanong ang mga pulis sa ilang kapitbahay ng magpartner. Ayon kay Nikah Mandefiu, na kapitbahay ng magkasintahan, ang tinirhan di umano ng mga ito ay pagmamay-ari ng kapatid na babae ni Mampori. Halos hindi rin umano pumupunta doon ang babae na naninirahan sa bahay ng kanilang mga magulang sa Gaborone. Nakita din umano nitong umuwi ang nobya ni Mampori bandang alas 4 ng hapon noong March 30. Nanatili din ang dalawa sa loob lamang ng 30 minutes sa muling umalis. Iyon umano ang unang pagkakataon na nakita nito ang biktima. Bandang 8 ng gabi nang muling bumalik sa bahay ang dalawa. Ayon pa kay Mandefiu, ang kapatid ni Mampori ay dumating kinalingguhan bandang alas 9 ng umaga pero ang buong kabahayan ay nakasarado. Doon na di umano ito nagtanong sa kanila kung alam nila kung nasaan ang mga umuukupa sa naturang bahay. Dahil hindi nila alam kung nasaan ang mga taong hinahanap nito, agad din umanong umalis ang ginang. Makalipas ang ilang oras, muli di umano itong bumalik para ipaalam sa kanila na ang kapatid nito ay natagpuan na. Ayon sa masusing investigasyon, si Simba at ang biktima ay merong isang anak na lalaki. Noong araw na nangyari ang krimen, ang dalawa di umano excited dahil plano ng mga itong umattend sa isang party. Matapos ang event, bumalik ang dalawa sa rented house bandang 8 ng gabi. Matapos di umanong magtalik ang dalawa, nagring ang cellphone ng babae at isang lalaking nagngangalang Andres ang nakita ni Simba na tumatawag. Agad di umanong nagdilim ang paningin ng lalaki sa kaisipang niloloko siya ng partner. Dito na kumuha ng kutsilyo si Simba sa kaginilitan ng lieg si Masyashu. Patuloy din nitong inatake ang ginang sa pamamagitan ng pagsaksak dito ng screwdriver na nakita pa sa tabi ng wala na nitong buhay na katawan. Tinuwa di umano nito ang manggodi kung saan sinubukan nitong bigtihin ang sarili sa ilalim ng isang puno matapos nitong paslangin si Masyashu. Nang nabigo ito sa kanyang plano, nag-drive ito recklessly sa highway sa pag-asang siya ay maaksidente at eventually mamamatay. Doon na ito naaresto ng mga otoridad. Makalipas ang 5 araw, official na sinampahan ng kasong murder si Simba Mampori dahil sa pagpatay nito kay Matlogonolo Masyashu. Ang lalaki rin ay ibinalik sa police custody, ayon na rin sa utos ni Magistrate Lent Habets Willie ng Extension 2 Magistrates Court hanggang May 9, 2019. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga pulis, nalaman na si Simba Mampori ay connected sa 2 pang murder cases. Ang isa ay sa pagpatay nito kay Namecho Namoshe. Nakakuha rin ng kopya ng court documents ang mga otoridad sa hinihinalang unang krimen ng akusado. Ayon sa statement na ibinigay ni Simba Mampori sa mga otoridad, hindi umano niya sinakal ang kanyang nobyang si Namecho Namoshe gamit ang isang wire, kundi ang kanyang sariling mga kamay lamang. Ang babae ay natagpo ang walang buhay noong February 2016 na meron pang alambreng nakapalupot sa kanyang lieg. Ayon kay Dr. Shathani Mukoma, na pathologist na siyang gumawa ng post-mortem examination sa ginang, ito di umano ay nasa early stage na ng decomposition. Ang mga mata din umano nito ay lumuwa na at ang small vessels nito sa lieg ay pumutok dahil sa sakal. Ang dila rin ng babae ay nakalabas habang ang bibig nito ay nakasarado. Mariing namang nakatikom ang mga kamay nito na senyales di umano ng violent death. Ang marka din umano sa lieg nito ay horizontal at nasa likod ng kanyang thyroid, kaya ang teorya na ito ay nagbigti ay imposible. During trial, napag-alaman na si Mampori ay bumisita sa kanyang kasintahan at nanatili sa bahay nito sa Mahalapye ng isang gabi. Magkasama pa ang dalawa ng mamili ng almusal kinabukasan, pero isang lalaki di umano ang naabutan nila sa bahay nito sa kanilang pagbabalik. Ang lalaki di umano ay karelasyon din ng babae. Sinubukan din umano niyang umalis matapos lisanin ng lalaki ang premises, pero hinarang siya ng nobya. Dito na di umano nagsimula ang kanilang mainit na pagtatalo kung saan nasakal niya ang babae. Nang nawalan di umano ito ng malay, hindi na niya tinignan kung ito ay buhay pa, sa halip agad na lamang niyang nilisan ang lugar. Nang narating din umano ni Mampori ang Gaborone bandang alas 6 ng hapon, doon niya napansin na hindi pa rin siya kinukontak ng kasintahan. Alam din umano niyang napagbuhatan niya ito ng kamay, pero hindi niya alam ang outcome. Doon na siya nagsimulang makaramdam ng guilt, kaya sinubukan nitong i-text si Diketso, na isa niyang malapit na kaibigan, para sabihing sa tingin niya siya ay nakapatay. Agad na naaresto si Mampori nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng kasintahan nito sa Mahalapye. Marami ring nagbigay ng statement na huling nakitang buhay ang ginang habang kasama nito ang lalaki.
Si Simba Mampori ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Namecho Namoshe at nasentensyahan ng kamatayan. Isa pang murder case ang pinaghihinalaang kagagawa ng lalaki. Ito ay ang murder sa Gaborone na nangyari noong March 6, 2017. Ang biktima ay ang 39 years old na taga Mulipolol. Ito ay nagtamo ng multiple fatal stab wounds. Ang biktima ay sinasabing romantically connected din kay Simba Mampori. Ayon kay Broadhurst Assistant Police Commissioner Bonnie Bareki, nakatanggap di umano sila ng telegraph galing sa Urban Police Station tungkol sa pag-imbestiga sa isang dating sundalo dahil sa hinihinalang pagpatay nito sa dalawang babae sa loob lamang ng maigsing panahon. Si Simba Mampori ay officially na-discharge sa kanyang trabaho dahil sa pagkaka-involve nito sa mga murders. Dahil sa walang matibay na evidence para idiin ang lalaki sa pangalawang murder, ito ay pinayagang makapagpiyansa sa kabila ng una nitong conviction sa pagpatay kay Namecho Namoshe. Ang lalaki ay na-arraign sa Extension 2 Magistrate Court noong Wednesday, April 17, 2019. Nang humarap sa korte si Simba Mampori, ito ay nakiusap sa hukom na i-consider siyang dalhin sa isang mental institution. Kinilaim din nito na siya ay hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nagawa na nagdulot sa kanya ng matinding problema. Pinag-utos ni State Prosecutor Tlotlang Balatlua na si Mampori ay sumailalim sa psychiatric assessment sa Sbranap Psychiatric Hospital noong August 8, 2019. Isa pang krimen ang nai-connect ng mga otoridad kay Simba Mampori. Ito ang murder case ni Chuarelo Moruti. Ang babae ay napag-alamang romantically involved din sa akusado bago ito natagpo ang walang buhay. Ang badly decomposed na katawan ng ginang ay natagpuan sa waterfront ng isang magsasaka habang hinahanap nito ang kanyang baka. Ayon pa sa post-mortem forensic examination na isinagawa sa ginang, ito ay nagtamo ng 12 saksak sa iba't ibang parte ng katawan at fatal injury sa likod ng kanyang ulo. Nakakuha rin ng red short at red golf t-shirt ang mga otoridad na hindi kalayuan sa natagpuang bangkay. Ang mga ito ay hinihinalang suot ni Mampori nang inatake nito ang kanyang kasintahan. Dinala rin ang mga naturang items sa forensic laboratory para sa further examination. Ganon din ang isang kutsilyo na merong blue and white handle na hinihinalang ang murder weapon. Si Simba Mampori ay muling humarap sa Gaborone High Court noong May 2, 2019 para dinggin ang murder case ni Chuarelo Moruti. Ang lalaki ay nag-plead ng guilty sa 1 count of murder sa krimeng ginawa nito noong March 2019 sa Bontling. Dahil sa guilty plea nito, ang lalaki ay sinintensyahan ng life imprisonment ng Gaborone High Court. Ang dating sundalo na si Simba Muketsi Mampori na nakilala dahil sa hinihinalang brutal na pagpatay nito sa kanyang 4 na mga naging kasintahan noong taong 2016, 18 at 19 ay humarap kay Judge Bashimosi sa Francistown High Court noong June 9, 2024 para sa kanyang status hearing. Makalipas ang 5 taon matapos nitong mapatay ang hinihinalang huling biktima na si Chuarelo Moruti. Humingi rin ng panahon si Tlotlang Balatlua na siyang representative ng prosecution para hintayin ang resulta ng DNA sample result na nakuha sa ilang crime scene. Contrary sa behavior nito sa loob ng korte na tahimik at kalmado, ang lalaki ay agresibo sa mga media na sumusubaybay sa kanyang kaso. Ininsulto at pinagbantaan pa nito ang isang Megi photojournalist. Kahit na nakaposas ang kamay at naka-chain ang mga paa, nagawa pa rin itong masipa ang ilang kamerang nakatutok sa kanya. Naging viral ang pangalang Simba Mampori sa mga social media platforms dahil sa pagkaka-involve nito sa 4 na karumal-dumal na murder ng kanyang mga naging kasintahan. Ayon kay Botswana Police Service Deputy Public Relations Senior Superintendent Nir Bagali, si Simba Mampori ay isang serial killer. Hinalintulad din ang lalaki kay Goboamang Chuep na isa pang pangalan na nagmarka sa Botswanans darkest headline. Hindi tulad ni Chuep, si Mampori ay kalmado at ang calculated presence nito sa korte ay mas nagbigay ng kilabot sa mga sumubaybay sa trial nito. Meron din umanong kakilakilabot sa paraan ng pagdadala nito sa sarili. Ang krimen ni Chuarelo Moruti at Mathogonolo Mashashu ay naganap ng payagan ng korte na makapagpiyansa ang lalaki. Sa muling pagharap ni Simba Mampori sa korte para dinggin ang hinihinalang kaso ng pagpatay nito sa kanyang kasintahang si Mathogonolo Mashashu noong 2019. Ang akusado ay napatunayang guilty sa krimen at sinentensyahan ng kamatayan noong March 27, 2024. Ang convicted serial killer na si Simba Mampori ay nagsumiti ng appeal sa COA o Court of Appeal noong January 17, 2025 para mapawalang bisa ang capital punishment na pinataw sa kanya.
Ayon pa dito nagawa lamang niya ang krimen dahil siya di umano ay ni-provoke lamang ng babae. Sinabi rin ito sa Court of Appeals noong January 17, 2015 na tinawag siya ng kinakasama na useless mokalaka o useless idiot. Sinasabing nagbayad pa ito ng 12,000 Botswana pula o kulang 49,000 pesos sa pamilya ni Mathogonolo Mashashu nang nabuntis niya ito. Pero siniwalat din ng babae noong gabi ng krimen na hindi siya ang ama ng batang minahal at sinuportahan niya. Ang apela ng lalaki ay dininig ni Justices Chris Gabanagat, Judge Little Dambe at Judge Ruben Lecorwe. Ayon sa attorney nitong si Phil Lichamo, naniniwala di umano siyang ang extenuating circumstances ay maaaring mai-apply sa kaso ni Ma'am Fori. Ito ay isang sitwasyon kung saan maaring mapatunayan o mabawasan ang seriousness ng krimen o aksyon ng perpetrator. Ito rin ay isang paraan para magkaroon ng lighter sentence ang akusado. Meron din umanong 2 grounds para sa apela ng kaso ng lalaki. Una, meron di umano misdirection ang lower court na sinasabing walang extenuating circumstances ang kaso. Ang krimen din umano ay nangyari dahil din sa pangit na trato ng biktima sa akusado. Napag-alaman ng mga otoridad na ng araw na naganap ang krimen ang lalaki at ang ilang kamag-anak nito ay maagang nag-inom para i-celebrate ang birthday ng kanilang pamangkin na babae. Meron din nagsabing nakita ang lalaki na gumamit ng marijuana. Bukod sa pagiging lasing, ito rin ay intoxicated. During appellate hearing, inihain ng kanyang abogado ang intoxication and provocation bilang extenuating circumstances. Ayon pa sa defense ang dalawang grounds ay hindi na erased during trial at hindi rin nabanggit during cross-examination. Pinili din umano ni Simba Ma'am Fori na manatiling tahimik habang dinidinig ang kaso nito kahit na binasa dito ang kanyang karapatan ayon kay Judge Dambe. Ang mga ito ay tactical move lamang di umano ng defense team dahil ang lalaki ay napatawan na ng kamatayan. Gayunpaman tuluyang binasura ng 3 hukom ang grounds na nilatag ng defense para sa kanilang apela noong 2019. Ang kanilang pinagbasehan ay ang gravity at severity ng krimen. Ito din ay sinuportahan ni State Prosecutor Mapatsit Shimologo. Pinagtibay naman ni Justice Dambe and Acting Justices Chris Gabanaga and Ruben Lecorwe ang sentensyang kamatayan na pinataw ng High Court kay Simba Ma'am Fori noong July 19, 2024. Nabigo rin di umano ang kampo ni Ma'am Fori na mag-present ng kahit na isang witness para patotohanan ang claim nitong intoxication story. Nagulat ang bansa sa karumal-dumal na mga krimen na ginawa ng isang public servant. Marami din ang nagsabing meron ding pagkukulang ang batas kung bakit ito nangyari. Hindi di umano dapat nabigyan ng pagkakataon na makalaya through bail ang lalaki in the first place. Ngayon ang dating disiplinadong ex-soldier na kinilala bilang isang cold-blooded ay nasa death row kung saan ang hustisya ay nakamit na ng mga biktima at ng kanilang pamilya. Sinasabing hindi lamang simpleng kriminal si Ma'am Fori, kundi isang convicted serial killer na kumitil ng buhay ng 4 na babae na nagmahal sa kanya ng lubos. Tunay na walang kaparusahan ang makakapagbura ng markang naiwan sa lipunan ng isang tunay na diabolikal. Tulad ni Simba Ma'am Fori